Hello, welcome sa Mateo Tagalog Recaps. Kung bago ka pa lamang naligaw dito sa aking munting channel, baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta. Ito po ay malaking tulong para sa akin at para na rin maging updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Nagsimula ang movie sa bilyonaryong si Steve Batier na dumating sa pribadong paliparan sa hindi matukoy na lokasyon. Pagkatapos ay sinundo siya ng isang babae na may high-tech na sasakyan. Mamaya pa ay nakarating na sila sa tanggapan ng Real Playing Game o RPG. Isang organisasyong nadalubhasa sa geriatric neurology. Doon ay nakilala ni Steve si Mr. Chan, ang leader ng operasyon, at nag-usap silang dalawa. Binunyag na ang organisasyon ay nag-imbento ng isang program na kayang ilipat ang lahat ng mga alaala sa utak papunta sa isa pang utak. Ito ay nagbibigay daan na ilipat ang isip ng isang matanda papunta sa batang katawan para matalo ang katandaan sa loob ng ilang oras. Sa prosesong ito, ang matandang lalaki at babae ay pinapatulog habang ang lahat ng impormasyon mula sa kanilang utak ay ililipat sa mas batang katawan. Pagkatapos ay inilalagay sila sa isang artipisyal na kapaligiran kung saan maaari nilang maranasan ang pamumuhay sa kanilang mga bagong batang katawan. Gayunpaman, gumawa si Chan ng nakakapanabik na twist sa proseso. Ang organisasyon ay kasalukuyang mayroong 10 mayayamang customer na nakilahok sa programa. Sa halip na gumawa ng simpleng bagay araw-araw sa artipisyal na kapaligiran, ang mga kalahok ay sasali sa isang laro kung saan isa lang sa kanilang batang katawan ang makakarating sa finish line. Makakaranas sila ng tunay na sakit sa pamamagitan ng kanilang mga batang katawan kapag pinatay sila sa laro, pero ang kanilang aktwal na katawan ay hindi masasaktan. Ang mananalo lang ang makakaranas ng buong 10 oras na kabataan sa loob ng laro. Sinabi ni Steve ang kanyang alalahanin tungkol dito, pero itinuro ni Chan ng siyam na kalahok na sumang-ayon dito. Ang matandang bilyonaryo ay bibigyan ng pagkakataong pumayag sa mga tuntunin o huminto at umuwi na lang. Nag-isip sandali si Steve, at kalaunan ay pumayag na siyang pumasok sa laro dahil masyadong boring ang kanyang buhay. Pagkatapos ideposito ang bayad, dinala na siya sa kwarto na puno ng ilang batang katawan. Pumili si Steve ng isang gwapo at matangkad na lalaki, pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng isang makina. Ang kanyang matandang katawan ay pinatulog habang ang kanyang isipan ay inilipat sa batang katawan sa loob ng laro. Sumunod na eksena, nagising si Steve sa tila isang inabandonang kolonya. Naaalala niya kung sino siya, pero wala siyang ideya kung paano at bakit siya napunta sa kakaibang lugar na iyon. Nagsimula ring magising ang mga ibang kalahok sa iba't ibang bahagi ng kolonya sa kanilang batang katawan. Katulad ni Steve, wala kahit isa sa kanila ang may alam kung paano sila napunta doon. Habang sinusuri ni Steve ang lugar, may narinig siyang papalapit at kumuha siya ng bato para proteksyonan ang kanyang sarili. Pero ito pala ang kalahok na si number 2, isang magandang dalaga. Nagtanong ito kung alam ba niya ang lugar na ito, kung saan ang sagot niya ay wala siyang alam. Noon lang, napansin ng babae na may hawak siyang bato at medyo natakot ito. Nagtanong pa ito kung alam niya na sino siya at kung paano siya napunta sa lugar. Ang maingat na si Steve ay sinabing lubos niyang kilala kung sino siya pero wala siyang alam tungkol sa anumang bagay. Pagkatapos ay binitawan na niya ang bato at iminungkahi na subukan nilang maghanap ng paraan para makalabas. Makalipas ang ilang minuto, nakasalubong nila ang dalawa pang kalahok na si number 3, isang dalagang nakasuot ng maong na short, nakasalukuyang kaharap si number 4, isang batang playboy. Si number 3 ay may hawak na pamalo at binalaan ang lahat na huwag lumapit. Sa kabila ng sabihin ni number 2 na lahat sila ay katulad nito, hindi pa din ito nakinig at tumakbo palayo. Si number 5 na pinapanood sila mula sa kalapit na gusali ay sumama na rin sa kanila. Habang nag-uusap ang grupo, bigla silang nakarinig ng sigaw kaya nagmadali silang puntahan ito. Hindi nagtagal ay nakita nila si number 6 na umiiyak sa matinding sakit at puno ng dugo ang kanyang tainga. Sinabi niya na isang baliw na babae na may dalang pamalo ang umatake sa kanya at tumakbo palayo. Pagkatapos gamutin ang kanyang pinsala, bumalik ang grupo sa abandonadong gusali para maghanap ng anumang mga bakas tungkol sa lugar. Di nagtagal, sumali na rin sa kanila ang iba pang kalahok. Si number 7, isang batang asyano, si number 8, isang blonde na may asul na mga mata, si number 9, isang puting babae na may straight na buhok at si number 10, isang itim na babae na may kulot na buhok. Pagkatapos, lahat sila ay pumunta sa pinakamataas na gusali sa kolonya para makita kung may makikita silang anumang makabuluhan doon. Pagdating nila sa loob, binati sila ng isang hologram ni Chan na nagpakilala bilang isang gamekeeper. Sinabi niya na sila ay kasalukuyang nasa loob ng isang laro habang ang kanilang tunay na katawan ay nasa gusali ng RPG. Dagdag pa ni Chan na hindi ito ang kanilang tunay na katawan at lahat sila ay matatanda na. Pero hindi lang ordinaryong matanda, sila ay mayaman, makapangyarihan at sikat na individual na nagbayad para maranasan maging bata ulit.
Pagkatapos ay ibinigay ni Chan ang mabilis na kanilang mga tunay na pagkakakilanlan nang hindi sinasabi sa kanila kung sino talaga sila. Mayroong Chinese billionaire na si Li Meng, isang dating KGB Russian tycoon na si Boris Zovarev, Hollywood star na si Kate Barrington, Colombian playboy na si Carlos Santiago, artista na si Yasmin Nova, prinsesa ng Norwegian na si Alice Fjellbacka, bilyonaryong si Steve Batier, baklang singer na si Maria Molyneux, football star na si George Valdez at isang diktador ng Africa na si Okoba. Ang mga hologram ng mga taong ito ay lumitaw sa silid at may badge sa dibdib na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Pero sumama ang kalooban ng grupo nang sabihin ni Chan ang mga patakaran ng laro. Isa lang ang mabubuhay sa kanila sa dulo at isa sa kanila ang dapat mamatay bawat oras o random na aalisin ng laro ang isang kalahok. Maaari lang silang pumatay kapag alam nila kung sino ang tunay na tao sa likod ng katawan. Maaaring mapanlin lang ang mga pagpapalagay batay sa kasarian at lahi dahil 4 lang ang babae sa totoong buhay pero 5 babae ang nasa laro. Bukod dito, ang maling pagtukoy sa hologram ng napatay na kalahok ay paparusahan ng kamatayan. Pagkatapos sabihin sa mga kalahok na wala ng 1 oras para sa unang kamatayan, nawala na si Chan at naiwan ng 10 hologram. Nagulat ang grupo sa biglaang pagdagsa ng impormasyon kaya naghanap sila ng paraan para makalabas sa abandonadong kolonya. Lumabas sila ng gusali at naglakad sa paligid ng kagubatan. Mamaya, nakarating sila sa isang pader na tila harang sa buong kolonya. Pero hindi ganun kataas ang pader kaya sinabi ni number 5 na akyatin nila ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Steve at binato ang isang sanga sa dingding. Ang kanyang palagay ay naging totoo dahil ang sanga ay agad na nasunog hanggang sa maging abo na nagpapakita na ang lugar ay napapaligiran ng mataas na boltahe ng kuryente. Kasunod, ang grupo ay nagkaroon ng maikling pag-uusap at kalaunan ay nagpasya silang maghintay hanggang sa lumipas ang unang oras. Sa ganung paraan, makatitiyak sila kung talagang pinapatay ng laro ang mga kalahok o ang Game Master ay niloloko lang sila para sumunod sila sa patakaran. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang magkahiwalay na paraan at ilang mas maliit na pangkat ang nagsimulang mabuo sa loob ng grupo. Ang blonde at magandang babae na si number 8 ay nagpasibak kay number 5 sa abandonadong pool. Kung gusto mo namang mapanood ang ganitong malulupit na eksena, nasa description ang link ng full movie. Habang si Steve at number 2 ay nanatiling magkasama. Sa ibang lugar, ang dalawang babae na sina number 9 at number 10 ay namasyal sa tabi ng pader at nagsimulang magsalpukan. Pero habang sila ay nagsasalpukan, may napansin si number 10. Tinanong niya ito kung babae ba ito sa totoong buhay. Tapos ay kinorner niya si number 9 at tinanong ito ng kahulugan ng islang na isang tomboy lang ang makakaalam. Nang wala itong masagot, itinulak siya ni number 10 sa pader. Ang mataas na boltahe na dumadaloy dito ay agad niyang kinamatay at ang kanyang katawan ay naging itim sa sobrang pagkasunog. Samantala, sina Steve at number 2 ay pinanood ito sa malayo. Alam na nila ngayon na ang unang pagpatay sa laro ay nagawa na. Si number 10 sa kabilang banda ay nagmadaling bumalik sa mataas na gusali kung saan nakalagay ang mga hologram. Tama ang hula niya sa tunay na pagkakakilanlan ng kalahok na kanyang pinatay. Ito ay si George Valdez, ang football star na nagpanggap bilang isang babae. Di nagtagal, ang lahat ay nagtipon pabalik sa gusali. Nagpanggap si number 10 na wala siyang alam kung sino ang pumatay kay George Valdez. Si Steve at kanyang kaibigan ay nagpanggap din at hindi ibinunyag ang kanyang ginawa. Pagkatapos nilang mag-usap, lahat sila ay naghiwalay na ulit. Ang siraulong number 10 ay nakita ngayon si number 3, ang babaeng nakamaong na short. Kinausap niya ito at sinabing mapagkakatiwalaan siya. Sa kabilang banda, nakita ni number 6 ang nasunog na katawan sa tabi ng pader. Sa takot na makita ang isang nakakakilabot na kamatayan, nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang kamay. Kumuha siya ng bato at pumunta sa gusali kung nasaan sina number 4, 5 at 8. Pagkatapos ay hinawakan nito si number 8 at ginawa itong bihag. Dahil nakita niya itong nakikipag-usap kay number 5 kanina, hula niya na maaaring nagbigayan sila ng pagkakakilanlan. Tapos ay sinabi niya kay number 5 na ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Pero sa kanyang pagtataka, si number 5 ay tila kalmado lang at tumangging magsabi ng anuman. Ikinagalit ito ni number 6, kaya kinaladkad niya ang babae papunta sa hologram at nagsimulang hulaan kung sino ito. Sinabi niya na dahil wala na ang pinakamalakas na grupo na si number 8, tiyak na isa siyang babaeng aktor na malungkot sa totoong buhay. Pagkatapos ay brutal niyang pinatay ito sa paniniwala na ang tunay niyang pangalan ay Kate Barrington. Pero lumalabas na mali ang kanyang hula at sa sandaling hawakan niya ang hologram ni Kate Barrington, namatay din siya agad. Lumalabas na si number 8 ay ang artistang si Yasmin Nova.
Pagkatapos ay naglaho din ng hologram ni Obatba na kinumpirma na si number 6 ang diktador ng Africa. Samantala, makikita natin na gumagawa ng milagro sina Steve at number 2 sa abandonadong gusali. Pagkatapos si Bucky ni Steve si number 2, siya ay nakatulog sa sobrang sarap. Gamit ang pagkakataong ito, kumuha ng pamalo si number 2 at planong patayin si Steve. Pero nagising si Steve sa tamang panahon at lumaban dito. Hindi nagtagal ay nakalamang si Steve at nahulog si number 2 sa malapit na balon. Nagresulta ito sa pagkamatay ni number 2. Bagamat nabigla, napagtanto ni Steve na dapat niyang hulaan ang pagkakakilanlan nito, kaya pumunta siya sa hologram. Ipinagpalagay niya na ang babae ay ang Hollywood star na si Kate Barrington dahil tila bastos ito. Sa kabutihang palad, tama ang hula ni Steve at ligtas ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, sina number 3 at number 10 ay nagbabardagulan. Tapos ay bigla itong sinakal ni number 10 hanggang sa mamatay. Pero nagawang makawala ni number 3 at nagawang sugatan ang braso ni number 10. Ang natatakot na si number 10 ay nagmadaling bumalik sa hologram kung saan nagtatago ang batang Asyano. Kinumprante siya nito at alam nitong siya ang pumatay sa football player na si George Valdez. Sinubukan ng tusong babae na magdahilan pero bigla siya nitong tinulak. Dahil dito ay nalaglag siya sa palapag at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Tama ang hula ng Asyano na ito ang singer na si Maria Molyneux. Sumunod, lahat ng natitirang kalahok ay nagtipon malapit sa abandonadong swimming pool. Nag-usap sila at napagpasyahan na dapat nilang hayaang maubos ang oras hanggang sa lumipas ang susunod na oras. Pero ang kapayapaang ito ay tumagal lang ng ilang minuto. Ang Asyano na si number 7 ay tila alam niya ang pagkakakilanlan ni number 3. Hindi niya sinabi kung paano niya nalaman ang impormasyon pero agad niya itong sinundan. Habang ang iba ay pasimpleng nanunood, si number 3 ay tumakbo sa gusali at desperadong naghanap ng matataguan. Mamaya ay nakarating siya sa maliit na sulok kung saan nakakita siya ng kahon na may nakalagay na bonus. Sa loob nito ay may baril at 9 na bala. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng bala at lumabas para harapin si number 7. Ang eksena ay biglang lumipat sa labas kung saan ang tatlong lalaki na sina Steve, number 4 at number 5 ay nag-uusap. Tapos bigla silang nakarinig ng putok ng baril sa loob ng gusali. Nagtataka kung ano ang nangyari, pinuntahan ito ni number 4 habang si Steve at si number 5 ay maingat siyang sinundan. Balik sa gusali, binaril ni number 3 ang Asyano sa tiyan. Pero dahil hindi pa siya sigurado sa pagkakakilanlan nito, iniwan niya itong buhay pansamantala. Pagkatapos ay nagmadali na siyang lumabas ng gusali at balak na patayin ang iba pa gamit ang baril. Pero si number 4 na nagmadaling pumasok sa loob ay nagawang magtago bago siya makita nito. Nang makalabas si number 3, sinigawan siya ng sugatan na si number 7. Nakatayo pa din ito sa kabila ng kanyang pinsala. Sa nakakagulat na twist, tumalon ang Asyano sa gusali at nagpatiwakal. Dahil dito ay mapipilitan pumili si number 3 sa hologram sa susunod na 15 minuto, kung hindi, siya ay mamamatay. Kaya bumalik na siya sa loob ng gusali at natambangan siya ni number 4 sa loob. Naagaw nito ang baril sa kanya pero naging mapagmataas ito sa halip na patayin siya agad. Sinabi nito na dapat silang magkita habang tinatakot siya gamit ang baril. Pero tumanggi si number 3 at sinabing wala ng bala ang baril. Sinabi niya na naglagay lang siya ng isang bala at itinago ang iba pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang pang-aabala at sinaksak si number 4 gamit ang matulis na bakal. Ilang sandali pa, si number 5 at si Steve ay dumating sa loob at nakitang patay na si number 4 na may baril sa malapit. Agad itong dinampot ni Steve pero sinabi ni number 3 na nasa kanya ang lahat ng mga bala. Pagkatapos ay pumunta sila sa hologram. Sa puntong ito, maliwanag na si number 4 ang playboy na si Carlos Santiago. Pagpindot sa tamang hologram, tumakas si Steve, batid na ito na ang pagtatapos ng laro. Nang makita ito, kumuha si number 5 ng pamalong bakal at hinabol siya. Hindi nagtagal ay nagkita ang dalawang lalaki sa magkabilang dulo ng balon kung saan nahulog kanina ang aktres na si Barrington. Gamit ang kanyang kakayahan sa panghihikayat, kinumbinsi ni Steve si number 5 na maghintay sa natitirang oras ng walang dugong dumadanak. Itinapon niya ang baril sa balon bilang pangako ng kapayapaan at humiling kay number 5 na gawin din ito. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nauna nang kinuha ni Steve ang isang basag na bote at itinago sa kanyang bulsa. Nang makatalikod si number 5, agad itong sinaksak ni Steve sa lalamunan na humantong sa kamatayan nito. Sumunod, si Steve ay pumunta sa hologram at tamang nahulaan na si number 5 ang Russian na si Boris Zonavrev. Pagkatapos ay nagmadali siyang puntahan si number 3 na nagtago sa kakahuyan. Muli, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa panghihikayat at kinumbinsi ito na magsaya habang nauubos ang oras. Pagkatapos ay nagsimula na silang magsalpukan at nang nag-e-enjoy na ang babae, sinaksak ito ni Steve sa lalamunan gamit ang basag na bote.
Sa huling eksena, si Steve Batier na lang ang natitirang buhay sa laro at dineklarang panalo. Pagkatapos ng 10 oras na pamumuhay sa batang katawan, lumabas na siya sa RPG machine bilang isang matanda. Mamaya, habang hinahatid siya pabalik sa paliparan, tumingin siya sa salamin ng sasakyan. Sa halip na makita ang isang matandang nasa bingit na ng kamatayan, nakita niya ang imahe ng batang lalaki na nakatingin sa kanya. Nagpahiwatig ito na si Steve ay mayroon ng panibagong hilig na mabuhay ng lubos sa kabila ng kanyang katandaan. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.